Let us start sa DVH Black saka yung SBR. Ano yung nakita mong difference sa kanila? Mas accurate talaga yung DVH pero mas power yung SBR. Ano yung mas mabili doon? Sa ngayon yung uso kasi SBR. SBR, no? SBR talaga. Pero sa mga malalaking breeder, yung mga nang bibili sa akin sa Laguna, ganyan, Albay, DVH sila. Yung parating sumasali talaga. DVH sila. Pero yung mga nag-uumpisa, SBR talaga. Kasi SBR, yun yung ganun multiple. Kung gusto nyo talagang lumaki, para sa akin advice ko lang, subukan yung i-target yung market ng naman. Kasi nandun yung malakihang bulto-bultong pangbili ng manok eh. This is Jongy Hadrake. Dayon ka mo sa Tyrell Game Fowl. Rada Master. Mga master, kumusta? Hinaot, okay ra ka? In today's episode, master, binyahin natin ang Barangay Antipolo dito sa lungsod ng Medellin. Kausapin natin isang breeder, may-ari ng Tyrell. Walang iba kundi si Master Jongy Hadrake. Good morning, master. Good morning, master. Bati ka sa ating mga subscribers. Magandang umaga sa inyo mga subscribers ni Master. First of all, master, sino ba si Jongy Hadrake? Isang marketing na nagtatrabaho sa isang parang freelancers. Freelancer. Online, no? Online freelancer. Marketing Tapos, assistant. Ganyan, no? Ganyan. Kasi uso na ngayon yan. And kailan ka nahilig sa passion natin? Nahilig ako noong 2017. Dahil sa influence ng influence lang ng father-in-law ko. Father-in-law. Bakit ka nahikayat na mag-breeding? Di ba? Nakita mo si Sir Atong? Noon nung nakita ko yung video niya, nakita ko yung demand ng tapos ang kakulangan ng sa sport. Doon ko nakita na may pera talaga dito. Kaya naipag-isipan ko muna mag-buy and sell muna. Testing ko muna yung market kung meron talaga. So, yun, bumibili lang ako dati ng mga dito lang sa amin, sa Medellin, mura lang nung mga dati. Tapos benta ko sa sa city. Pag-uwi ko doon sa Cebu. Pag-uwi ko doon, nagdadala akong 2, 3. May benta ko naman. Kaya nakita kong may market talaga sa. Kailan nagsimula itong farm mo dito sa Medellin? 2018 yata. Doon pa lang ako sa bahay. Para backyard pa lang. Ganon, nag-breeding ako doon. Nabibili ko lang yung mga materials ko dito sa Medellin, yung kay dati yung mga moonwalker nila nila Mayor Mondico. Ganon. Na doon ako nagsimula, tapos ang saya noon kasi nakapag-breed ako mga ilang weeks lang, 2 weeks namatay lahat kasi hindi ko pa naman alam paano talaga. So, first time ko pa mag-breed. Tapos pangalawang ulit nagkapukulat yung fowl-pox, wala pa rin. Tapos 3, ganyan, 4 hanggang natuto ng magbakuna, ganyan, yung mga prevention, nalaman na lahat paano yung tamang sukat ng mga brooder, tamang sukat ng barn, gaano kalaki, tapos gaano lang din kalaki yung dapat kong ilagay sa ganyang area. Doon na nagsimula na natin. Mas mahal-mahal pala yung tuition mo yung pagsimula mo, master. Mahal, master, puro patay. Last year nakapagpalabas ako mga 300 stags. Iba-ibang batch. Iba-ibang batch. Ilang inahin gamit nun? 30 lang. 30 lang? Daming lalaki, no? Tapos yung expenses dito, master, saan mo kinukuha? Sa manok na. Dati, sila na? Sa manok na. Dito na. Mga ilang years na bago mo na-achieve na yung status na yun na sila na mismo, yung earnings nila, yung sales, sila na rin yung bubuhay sa kanila? Mga 3 taon yata, master. Pero nung nagsimula ako, nung backyard pa lang, kaya naman. Kaya buhayin ng sila lang. Pero nung nag-production na talaga ako ng marami, kailangan ko na talagang magtrabaho ulit para masuportahan mo na. Kasi
hindi ko maparami to kung puro benta ko eh. Puro ganyan. Hindi ko mapapalaki to eh. Master, ano yung mga bloodlines dito? May nakita ako mga grays, mga blacks. Meron ako ditong ano, SBR, mga DVH Black, Harold Brown Gray, mga Jet Touch Grays, tsaka yung tinatawag ko na mga sarili kong bloodline, yung tinatawag ko Marites Black. Marites. At tsaka yung Gaspar Gray. Gaspar Gray. Let us start sa DVH Blacks at saka yung SBR. Ano yung nakita mong difference sa kanila? Mas accurate talaga yung DVH kung pero mas power yung SBR. Sila lang, SBR to SBR, DVH to DVH lang. Sa ngayon, ganun muna binibreed ko para makakuha ako ng mga pang backup material muna. Tapos ano yung mas mabili doon? Sa ngayon yung uso kasi SBR. SBR, no? SBR talaga. Pero sa mga malalaking breeder, yung mga nang bibili sa akin sa Laguna, ganyan, Albay, DVH sila. Yung parating sumasali talaga. DVH sila. Pero yung mga nag-uumpisa, SBR talaga. Kasi SBR, yun yung multiple. Ang dami kong pumalo. Yung DVH may palo sa hangin? Wala. Walang palo sa hangin. Pero umaangat. Umaangat. Pag angat nila, pag walang sumabay, wala hindi pa. Tapos pag baba nila, biglang cut yun sa baba. Hindi na hinihintay na mag-reset. Hindi. Pag lapag, diretso na agad. Yung SBR, ganun. Ratatat. Ganun. Ano sa tingin mo yung umpisa SBR? Is it straight comb or yung mga P-comb na SBR? Sa tingin ko lang straight comb talaga. Straight comb. Hindi ako sure, pero para sa akin, straight comb talaga. Dito sa'yo, mga straight comb? Straight comb. Straight comb sila. Yung station, halo-halo lang? Mid to high. Mid to high. Talaga. Doon sa ano, sinabi mo meron kang Harold Brown Gray. Naglalabas ba ng light na legged? Hindi. Dark legged talaga? Dark talaga. Parang may hatch? Green talaga sila. Minsan lang may naglalabas na blue. Pero karamihan green sila. Ano naman yung kaibahan ng gray na yan sa ibang grays mo? Yung kaibahan niya, sobrang offbeat niya. Mo halos wala na talagang, sa tingin mo lang hindi talaga matatalo yung mga ganong klaseng. Pero hindi mabili. Pag nabibili siya sa mga yung mga yung mga naglalaban. Palagi yun. Yun hinahanap. Sila yung naghanap na ganun. Yung sinabi mo na Marites Black, ano yun? Tinawag kasi yung Marites kasi marami kasing nagsasabi na ganitong halo, ganyan. Kaya tinawag na lang na Marites para chismis eh. Naintriga. Master, bahangin yung lugar mo ba? Mayroon bang epekto to sa mga alaga mo dito? Kasi ang hangin. Sa tingin ko naman, wala naman. So far naman, kaya nila? Kaya naman nila yung hangin ito. Hangin? Kasi merong mga ibang breeder nagrereklamo pag masyadong matamaan daw yung mga alaga, mahirap mag-survive, mahirap madaling masakit, stress. Sa'yo dito, parang training din. Kasi siguro ngayon lang, kung siguro samahan ng ulan, ganyan talaga. Pero pag mahangin lang, kasi ako, pag hatch nila, wala nang brooder yun. Diretso sa barn yun. Pero sa barn, magsistay mo na sa loob? Mga 1 week lang. 1 week lang? Labas na yan. Pero doon sa barn, may ilaw? Wala. May heating, wala? Wala lang. Kaya, pa lang sila, week old na, alam na nila paano mag-adjust. Kung mahangin man o hindi. After a week, labas na sila? Labas na. Kahit maulan, mabasa, kaya lang nila? Gala na yan. Basta kumpleto lang sa protection. Dito sa farm mo, Master, malaki yung production mo. Ano ba, Master? Ang sa tingin mo na hindi kayang i-compromise? Is it the bloodline, yung upbringing, yung health, vaccination program? Kasi yung sa akin, yung health talaga. Kasi kasama na yung vaccination dyan. Wala namang kahit anong bloodline kung ma-compromise yung health, wala na rin. Parang papunta na rin sa basura eh. Lalo na sa malaki laban. Okay lang kung dito lang yung mga ulutan lang, okay pa yung mga palaging nagkakasakit, pero pag doon nasa malaki, parang isang tama lang yata. Hindi na kaya basahan. Ang sabi mo, pag mayroong nagkasakit, parang class B na yan para sa'yo? Pag may nagkasakit, yung mga coryza, ganyan, sipon,
para sa akin, class B na sila. Lalagyan ko na yan ng mga leg pad. Kahit gwapo? Oo. Kahit gwapo na bloodline, gwapo na sa lahat ng kaniyang confirmation, gwapo siya. Class B na yan para sa'yo. Wala. Kasi ano na yun parang counting ano lang, ma-stress yan. Babalik. Babalik din yan. So once nagkasakit na siya, vulnerable na siya. Oh. Anytime na merong parang bababa yung kanyang immune system, babalik din yung magre-reoccur yung kanyang sakit. Lahat ng bloodlines mo dito, tanggalin natin except one. Ano na lang yung gusto mong i-retain na bloodline para sa iyo and why? Gray talaga, sir. Kasi sa gray ako nagsimula eh. Doon talaga ako namuhunan, doon ako nagkapuhunan. Doon din ako nagkapera, kaya ayaw ko talaga siyang iwanan. Master, ano na lang yung pinaka-advice mo sa mga Gen Z rin, no? Maraming mga Gen Z na mga breeders din ngayon. Ano yung gusto mong iparating sa kanila? Kung gusto nyong lumaki yung manukan nyo, subukan yung mag-breed ng i-focus nyo yung mga naglaban, yung mga manok na kayang ban talaga sa malaking ruweda. Sila yung bumibili ng marami. Hindi yung yung mga, kasi karamihan naman ng breed ko dati, halos yung mga yung mga ratatat ganyan. Ganun binibreed ko dati. Hindi naman sila masama. Pero kung gusto niyo talagang lumaki, para sa akin, advice ko lang, subukan yung i-target yung market ng ban. Kasi nandun yung malakihang bulto-bultong pangbili ng mga long term din. Long term din. Kasi pag nagpanalo yun, matik na yun, yung manok palahi mo, babayaran na. Komprahin na. Tapos sabihin niya, this season ha, pili ako ng 50 heads. Pili mo ako dyan. Ako yung first pick, 50 heads yung gusto ko. Yun eh. Kasi pag ratatat naman, hindi naman, pero nagbe-breed din na kasi ako eh. Sa 10, isa, dalawa lang yan talaga yung super. Kaya yun din yung kaya mong presyohan. Yung isa o dalawa, paano yung iba? Ganun. Tapos yung expectation mo doon, na mabenta mo sila at the same price. Kasi yung investment, yung bloodline, yun ang expectation mo. Baka may gusto kang pasalamatan or shout out, Master? Shout out ko lang yung palaging sumusuporta sa akin na pamilya ko, sa Adraki family, saka yung Gunuran family. Tapos sa Panginoon na palaging kahit minsan nahihirapan ka, yung post minsan ni Master na yung post yung isang araw yung na-stress ka kasi nagmanok. Ganun talaga. Minsan na-stress ka kasi wala nang pagkain, tapos bigla na lang may bibili. Solve na naman. Solve na naman yung pang ilang weeks. Pang ilang linggo. Kung wala yung stress. Tapos doon mo na lang isipin sa susunod saan kayo kuha. Linggo na naman, lalo na pag sahod na nila ng mga tao. Ayun mga Master, I hope na meron na naman kayong natutunan into this episode. Nakausap natin yung may-ari ng Tyrell Game Farm. Isang Gen Z breeder, alam niya yung kung ano yung kanyang ginagawa. And most of all, alam niya kung ano yung target market niya. So mga Master, please keep on supporting me by subscribing this YouTube channel, following my Facebook account, Berada Master, also my TikTok account, GM Berada Master. Master, ano yung Facebook account mo? Tyrell Game Farm. Meron ka maraming available ngayon kung in case may mag-inquire? Marami pa tayong national board. National board na. Local wala na? Sa local may lang, county na lang. Mga 5 na lang yata na yun. Sa range, may late born ka? May late born. Mula na lang dito from Tyrell Game Farm, Berada Master. Thank you so much, sir.
Ang specialty ng mga master ay kanding, kalderitang kanding. Naramuhan ko siniro. Breeder ko siniro. Balik si tinta. Una lang yan kay kuwan mo. Video. Master, dali na. Kalderita ni Naawan ang ihabang ko na tubig kalderita ra ko. Atas Paris. Nangao na sila na ko isa kay magkuha pa ko dito. Duwa na pakyo mo dito. Ako ka to sa mo. Ang gisuyo ko eh. Utso karon tuklod na nila. Gusto ko na. Pwede ito lang ikaron. Pwede karon. Samot na niya hapon na matapinsik na. Oo. Ang old mga 7.5. mga gipangbuhian nga mga kuwan sa mga karangan master ba? Nila ang prediction nila. Mangubos o. Pwede talaga siya formal. Magkakaroon kaya begini yan pakyo. Lataan, right? Tangin na yun. Lataan man. Dali na kayo lataan. Hindi pa siya nagulay. Hindi ka na hata. Kanang na ito, Juan. Kanang Kara niya. Kamot pa. Ito ko yun. Tinapoy. Diyan nila kong manukana puran na yan. Kanding. Serious gani guys. Gatos ang gani. Lasyo. Gatos yun. Sa kanila. Pila ba sir? Gatos. Gasos ilang ba? Serving nila. May video. Ay yun. Next. One. Tinta. Tinta. Kung saan na sila ni Kwan? Parang hindi na sila. So, yung fake kandingan. Kaya mo lang ilo. Yo, gada sinubang isda ka. May sinubang isda. Bukan ko. Ikaw galing mo. Oh, kaon lagi rin usap. Kaon lagi. Ay, gutom. Di katong wa siya mukaon tungod sa karang namtoy ba itong ta? Nung dibayad namin pa bandin. Mo to. Oh, wa dia mukaon kay bayo pa bayro na 500. Oh, di ay.